Okay, tuloy na po natin yung ating discussion sa paggamit ng template. So, assuming po na meron po akong project and then nakapag-identify na po ako ng software project development methodology or processes at na work breakdown structure ko na yung mga activities ng bawat phases. So, kailangan po dun sa bawat phases at sa bawat activities, ilagay po natin kung sino po yung task lead para ma-identify natin kung sino po yung kailangan natin i-follow up. Next po, ay i-plan na po natin yung ating pong activities. So, ito po ay magiging base po doon sa ginawa ni po ninyo na may per chart tsaka po doon sa inyo pong critical path. At identify nyo yung mga task predecessor or prerequisite para mangyari yung task. So, yun po ay nakadepende din doon sa inyong software development methodology. Kasi may mga activities na may mga processes na overlap yung mga activity kasi pwede naman. Hindi kagaya ang pag ginamit mo ay yung waterfall, yung activities hindi mo pwedeng gawin hanggat di natatapos yung isang activity. So, ang una po natin gagawin ay i-identify po natin kung saan week po tayo mag-start. So, basically, ang pag-start po ng period natin, we'll start with week number 1 para po dun sa phases po natin. Susunod po ay kailan po natin unang gustong gawin yung activity number 1. So gusto natin start with week 1. Okay po? And then, ilang linggo or ilang araw po natin gustong gawin yung pag-gather ng review of related literature. So, for example, it will take me 3 weeks. Okay po? And then, yung susunod po natin ay yung write proposal. So, pwede po tayong mag-start ng ating pag-write ng proposal. Pwede po tayong mag-start with week number 2, week number 3, or week number 4, but not week number 5 kasi magkakaroon po dito ng gap. So, pwede naman, kaya lang ay siyempre, you will be questioned why na meron kang week na hindi nagtatrabaho para doon sa software project. So, kung ang gamit mo ay yung waterfall, so dito ka mag-start with week number 4. So, kung hindi naman at pwedeng mag-overlap yung mga activity, you can start with week 2, week 3, and week 4. Week 2 and week 3 pala. So, for example, yung pag-write ng proposal ay pwede kong gawin sa week 3 at gawin ko lang in 2 weeks time. So, makikita nyo po dito na hindi po siya nagmamatch doon sa ating phase. Kasi supposedly, so ang kinakount niya kasi dito ay yung total number of weeks. So, that will be 5. So, hindi siya magiging 5. So, kasi nag-overlap yung isang araw mo dito. Kaya ang gagawin mo, ile-lessen mo dito, plus minus ka dito sa plan duration or sa actual duration. So, for example, ma-minus 1 natin para mag-equal yung activity doon. Okay? Next, yung susunod mo ay mag-package ng proposal. So, either mag-start ka ng week 4 or week 5. So, for example, gusto kong mag-start with week 5 base sa aking plano and gawin ko lang siya for 1 week. Okay po? So, may set na po natin yung ating plan to start at saka yung ating duration. So, kailangan po yung kung nandito sa phase or stage natin na ito ay nagmamatch
dito po sa kung ilang araw. So kaya po, magpa-plus or minus dito na trial and error. So yung actual start na po, punta na po tayo na ginagawa natin yung activity. So for example, kung nagre-recording tayo, so nag-start ka, syempre, mag-start ka ng week 1 or week na cover niya dito, 1, 2, 3. So, pwede. Kaya lang, magkakaroon ka ng weeks na hindi ka nagagawa. So, or kung mag-start ka dito, pero ang plano mo ay tapusin within that week, so magkakaroon ka na ng project delay. Okay? Para makomplete mo yung iyong project. So, yung actual start natin, automatically yan. So, kung mag-start tayo, nagplano tayo mag-start ng week 1, so magtrabaho kayo ng week 1. Okay? And then, yung actual duration, kung gaano katagal na nakumpleto mo yung activity. Like, for example, ay nagawa mo with 1 day. So, actual duration mo, nagawa mo siya with 1 day. So, yung percentage, so computin mo. So, kung 3 weeks siya, so that will be 1 out of 3. So, for example, 33.33%. Or pwede mo i-type dito na equal sign. So, 1 over 3. Okay? So, 33%. No, yun na natatapos mo yung activity mo. And then, nagpunta ka sa week 2, okay? O, depende yan. So, for example, week 1 pa lang, na-sense mo na 50% ka, 50%. So, na-sense mo na sa week 1, 100% natapos mo siya. So, hindi ibig sabihin ito, you are accomplishing the task beyond the plan. So, for example, kung hindi naman, so, for example, week 2, and then, so, for example, ay 2 out of 3, okay? So, 67% pa lang yung natapos mo. Okay? So, gawin natin 80%, diba? Or gawin mo 100%. Ibig sabihin, within that week, nakumpleto mo na siya in 2 weeks time. So, this same, kung inabot ka ng 3 weeks, so 3 weeks. Next po, yung pag-write ng proposal, so start ako ng plan ng week 3. So, mag-start ako ng 3. Okay po? And then, actual duration ko ay inabot ako ng 3 weeks. Okay? So, and then, natapos ko po ng 100%. So, ibig sabihin po ito, meron akong completion na 1 week. Kaya lang po, hindi po naman na siya nag-match. So, para mag-match, mamayinusan mo po ito ng 1. Okay po? So, ibig sabihin, na na-complete po yung project within that week. Kaya lang, meron kang time delay na 1 week. And then, dun sa 5th week, okay, nag-start ka, and then natapos mo within that week, at ang completion niya ay 100. So, makikita mo na hindi pa rin siya nagmamatch. Okay? So, ang gagawin natin dito, minus 2 natin siya para mag-match yung ating activity. So, completion. So, ibig sabihin po nito, nakita ninyo na natapos mo within 5 weeks, pero nagkaroon ka na time delay dito kasi natapos mo within the next week pa. Okay? So, ganun lang po yung paggamit ng Gantt chart. Okay? So, sa part 3, discuss po natin yung susunod na stage.